Ngayon lumalabas na nga yung pagiging dominant bilang starting center ngayon nitong si DeAndre Ayton, at dahil nga raw yan lahat dito kay Austin Reeves na nakikitang dahilan. Maraming report at base sa ilang mga analyst na dahil nga mismo sa style ni Reeves sa pagdating sa pagiging ball handler, mahusay sa pick and roll play at perimeter play, ngayon mas mabibigyan nga raw talaga si Ayton ng mas maraming opportunity sa ilalim, at maganda dyan napipinish nga yan lahat nitong si Ayton mula sa perimeter range. Mas nagiging madali ngayon dito kay Ayton yung mga mid-range shot at finishing sa ilalim. Effective yung galaw niyan sa loob, mag-roll, screen at offensive rebound. Sa madaling salita, nakikita na si Reeves yung nagbibigay ngayon ng malinaw at perfect na role dito. Hindi kailangan na Ayton gumawa ng sobrang araw at mas komplikadong galaw sa ilalim para makakuha ng points. Kailangan nga lang raw nito na kumuha ng screen at mapinish ito at kumuha ng rebound, habang si Austin Reeves ang nagle-leverage ng ball handling at decision making. Hindi lang naman kasi talaga sa scoring na aasahan ngayon itong si Reeves, hanggang sa playmaking at team leading. Yan yung inaasahan dito talaga sa kanya ni JJ Redick. Katulad nung sa report sinabi na kailangan nga raw maging vocal leader nitong si Reeves habang walang Luka at LeBron sa lineup nila. At ngayon nakikita naman nga raw na nagagawa yan na Reeves ng walang disappointment na nakukuha sa ilang games ngayong regular season. Sobrang effective itong si Reeves bilang primary scorer habang walang Luka, dahil sa 5 games nila ngayon nag-average yan ng 34.2 points per game, tapos nakakagawa pa yan ng mga career high niya katulad ng 51 points kasama yung 11 rebounds, 9 assists kontra Sacramento Kings. Samantalang si Ayton ngayon sa 5 games meron niyang 15.8 points, 9.3 rebounds per game kontra sa Sacramento Kings. Pumangalawa yan dito kay Austin Reeves mula sa 22 points, 15 rebounds. Sa ngayon yan din yung pinakamagandang performance na pinapakita nga nito si Ayton mula sa opensa at depensa. May mga ilang analyst yung nagsasabing habang tumatagal nga raw mas gumaganda pa lalo ang on-court chemistry nitong si Reeves kay Ayton. Mas mabilis na inaasahan yan ngayon. Katulad sa report, si Reeves nakakapagbigay ng play kay Ayton ng 12 times sa isang game, at si Ayton nakakapagbigay naman ng pasa kay Reeves ng 19 times sa isang game lang. Kaya nakikitang mas nagiging effective at compatible pa sa isa't isa itong si Ayton at Reeves. Kaya nakikita naman na dahil dyan mismo mas maraming pagkakataon na mag-click sila. Pag magkasama on court, pwedeng maging threat yung kombinasyon nga raw ng mga to ngayon sa Lakers. Si Reeves bilang guard playmaker ngayon na may magandang vision, mas nabibigyan talaga ng opportunity itong si Ayton na maging ball dominant pagdating sa ilalim, lalo na pagdating sa mga lob pass, pick and roll play nila. Kaya ngayon mas nagiging classic ang lob threat dynamic nitong si Reeves at Ayton sa western contention nila. Kaya ang Lakers ngayon nagkakaroon ng dual attack, pwedeng si Luka at Reeves sa perimeter, ball handling plus playmaking, at si Ayton ang frontcourt defender na may tira sa paint, pick and roll at finishing. Ito rin mismo yung nakikitang nagbibigay ng mas maraming continuity kapag kumpleto na ang roster ng Lakers o mga key players tulad nga nitong si LeBron at Luka. Kung wala pa o nasa bench, pwede nga raw maging maganda yung combo ni Reeves at Ayton na nakikitang magsisilbing nga raw to na backbone, pwedeng second unit o alternate sa lineup. At sa defense, kahit kasi may issue pa rin itong si Ayton pagdating sa presence nito sa interior at defensive paint, mas nagiging balanse naman siya ngayon kapag kasama niya sa loob ng court itong si Reeves, lalo na pagdating sa mga off-ball o cutting, dahil madalas kasi talagang nagkakaroon ng malaking potential sa contribution si Ayton mula opensa at depensa, pero hindi nga nagiging consistent yan at hindi pa puli na ma-maximize ang role niya sa opensa at depensa. Ngayon dahil sa playing style na nako-construct ng Lakers habang walang LeBron at Luka, si Reeves ngayon ang nagle-lead na mas tumataas yung kumpiyansa nitong si Ayton at nakikitang lumalabas ang pagiging double-double machine niya tulad nung naging stats at performance niya nun sa Phoenix Suns. And wag nating kalimutan mga pare ko na dating first overall pick yan sa Suns. Kaya may malaking potential pa rin yan at pwedeng mas mag-define at effective na role bilang starter kung magiging consistent itong si Ayton. Hindi kailangan ng Lakers na siguraduhin gumawa ng mabigat na hakbang itong si Ayton pagdating sa contribution sa opensa. Kailangan nga lang raw nito ngayon na trabahuin kung paano mas magiging consistent siya pagdating sa depensa.
Katulad naman ng inaasahan ngayon, habang walang Luka at Lebron, mas nabibigyan ng pagkakataon at magandang playing time itong si Dalton Knecht. Parang mas pabor pa kay DK na walang Lebron at Luka sa lineup, biro lang. Sa kontra Portland, kahit natalo sila, meron niyang 16 points, 6 of 13 shooting sa 25 minutes, mas tumaas ngayon kumpara sa preseason debut at summer league niya. Ito nga raw yung pagkakataon para kay Dalton na gumawa ng magandang performance at shooting effectiveness at ipakita ang impact nito sa backcourt. Ang nakikita ngayon dyan na may shooting confidence na yan, mas tumataas ang efficiency niya mula sa 5 games na nangyari, kaya kahit paano nga raw nagkakaroon ng improvement itong si DK. Ang problema kasi dyan na nakikita, hindi yan gano'n nabibigyan ng opportunity nitong si Redick mula sa playing time. Dahil nga nakikita na kahit papano meron niyang impact sa backcourt, may magandang efficiency at shooting sa threes, hindi lang mabigyan ng sapat na oras, lalo na mas pinapriority nga raw nitong si Redick yung mga role player. In short, hindi nga raw talaga marunong to na magpahinog ng mga young player. Gusto ng mga to yung hinog na saka pinipita sa ibang team. Sa 5 laro ngayon nitong si Dalton Knecht, meron niyang 7.8 points, 2.4 rebounds, 0.4 blocks kumpara sa buong season niya last year mula sa 9 points at 2.8 rebounds. Kaya kung mabibigyan nga raw tong si Dalton Knecht ngayon ng mas maayos at mas consistent na playing minutes, sigurado kahit 15 points per game kaya niyan maabot, lalo na kung magiging effective yan sa backcourt. Pero ang nakikita kasi ngayon, hindi ganong kadali yan, lalo na sa oras na makabalik itong mga core nila mula kay Luka, Lebron, plus Marcus Smart pa at Gabe Vincent. Kaya masikip rin talaga at di mabigyan ng break itong si DK dyan. Kaya parang okay na nga lang raw na matrade to sa ibang team na makakapagbigay sa kanya ng magandang break at playing time sa game para lumabas yung full potential nito.